pag-uusapan sa gabing ito. Ano nga bang nangyari doon sa mga kasong sinampalaban kay Panfilo Lacson at lahat ng kanyang mga kasama na involved doon sa Curatong Baleleng Massacre? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operaro at iyan ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Noong 1995, matapos po ang investigasyon sa Senado, ang lahat ng ebidensya at records na nakalap sa Senado ay itinransmit o inilipat sa Office of the Ombudsman para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban kina Panfilo Lacson. Matapos po ang ilang buwan ng pag-aaral ng Ombudsman, nagsampa po sila ng 11 counts of murder against kay Panfilo Lacson at sa kanyang mga kasamahan. Pero bago pa man po makapag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, nag-file na po ng maraming mga motion ang abogado ng depensa o nila Panfilo Lacson na una ay kinu-question po nila ang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan at kasama din po dito ang kanilang request na ibalik sa ombudsman ang kaso upang magkaroon pa ng further investigation. Kinatigan ng Sandigan Bayan ang motion na ito ng depensa nila Panfilo Lacson na ibalik sa ombudsman at pag-aralan na muli ang kanyang kaso. Matapos po ang ilang buwan na pag-aaral ng ombudsman, ibinalik nila sa Sandigan Bayan uli ang kaso, subalit sina Panfilo Lacson ay hindi na mga principals by direct participation. Sila na lang po ay naging mga accessory. Ibig sabihin, bumaba ang demanda laban sa kanila. Hindi na po sila yung diretsong may partisipasyon sa pagpatay, kundi nagamit na lamang sila accessory doon sa pagkakapatay. At dahil po dito, kahit na may kaso sila, ay pinayagan sila na may karapatan sila magpiyansa. Subalit ang kanilang ibang mga kasamahan na involved doon mismo sa operasyon na kung saan may mga namatay, sila po ang naging principals by direct participation. At kailangan silang makulong. Pero bago po umpisa yung trial dito sa Sandigan Bayan, ay nag-file uli ng motion ang prosecution, ang depensa, at kinwestiyon uli nila ang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan at sinasabing walang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan sa kaso na ito sapagkat wala ni isa doon sa mga taong kinasuhan ang nasa salary grade 27 sapagkat ang Sandigan Bayan po, ang jurisdiction lang nila ay yung po mga public officials na may salary grade 27 at pataas. Sina Panfilo Lacson, ang pinakamataas na salary grade nila noong panahon na yun ay hanggang salary grade 26 lamang. At nagkaroon po ng utos na matapos po ang maraming mga legal challenges na umabot ulit ng Supreme Court, ibinaba po ang kaso sa Regional Trial Court ng Quezon City. Pero habang nasa Regional Trial Court po ng Quezon City, ay nagkaroon po ng amyenda sa Sandigan Bayan Law na sinasabi ng ombudsman na po pwede na ngayon isang pamuli sa Sandigan Bayan ang kaso at tinry nila, sinubok nila ibalik sa Sandigan Bayan ang kaso na ito. At dito po, nag-question na naman ang abogado ng depensa nila Panfilo Lacson at challenge hanggang Supreme Court ang constitutionality ng amendment sa Sandigan Bayan Law. At ang petition na yan, eventually, matapos ang mahabang panahon, ay dinismiss din ng Supreme Court, pero iniutos pa rin ng Supreme Court na ibaba sa Regional Trial Court ng Quezon City ang paglilitis. Habang pong nililitis, bago mag-umpisa paglilitis dito sa Regional Trial Court, nag-file na muli ng petisyon o motion ang mga abogado ni Panfilo Lacson at nanghingi sila ng judicial determination of probable cause. Ibig sabihin, nais nilang balangkasin o rebisahin mo muli ng husgado ang mga ebidensya ng prosecution noong panahon na yon, upang malaman kung totoo nga may formal o mayroong sapat na basihan para sila ay kasuhan dito sa Regional Trial Court for murder. At ang importante po sa panahon na ito ay ang taon kung kailan ito final, yung motion for determination of probable cause at sino na ang Pangulo sa panahon na ito. Noong 1999, si Erap Estrada na po ang presidente. 1998 na-elect po si Erap bilang bagong Pangulo at si Panfilo Lacson naman ay nakalinya bilang magiging next PNP chief. However, may kaso pa siya sa korte kaya hindi pa siya mai-appoint. Noong 1999, ang mga testigo laban kay Panfilo Lacson ay wala na. Kaya nag-file sila ng motion for determination of probable cause. Kasi pag in-evaluate ang ebidensya,
at papatistiguhin yung mga testigo para laban kina Panfilo Lacson, wala na silang makakita. Anong nangyari sa mga testigo? Bago pa po mag-umpisa ang trial nito, may lumabas na noon na artikulo sa dyaryo at nagsiwalat itong si SPO2 Eduardo de los Reyes na meron ng mga lumalapit sa kanya, ang mga mayayaman ng mga Chinese businessman na nag-aalok sa kanya ng tulong pinansyal upang huwag niyang masyadong diinan si Panfilo Lacson. Yan po ay nasa dyaryo at actually ako inutusan noon ni Senator Rocco na hanapin itong nare-report na tao na ito na sinasabing nag-alok ng pabuya o ng financial compensation kay Eduardo de los Reyes para lang huwag niyang masyadong diinan sa kanyang pagtestigo. At yan po ikukwento ko sa inyo sa Hiwalay Pa na serye nitong ating kwento tungkol sa Kuratong Baleleng. Subalit nung 1999 na yon, wala na po si SPO2 de los Reyes at siya po ay napunta na sa Amerika, nag-migrate na po siya sa Amerika. Si Corazon de la Cruz ay umalis na rin sa kustodiya ng NBI at napag-alaman namin na siya ay napunta na sa Amerika at nag-migrate na rin kasama ang kanyang pamilya. Ang ilan pa mga testigo ay nagsialis na rin under the Witness Protection Program at wala nang natira sa kanila na magtetestigo laban kina Panfilo Lacson. May kaugnayan ba ang pagkaka-elect ni Erap Estrada sa issue na ito kung bakit nawala yung mga testigo at isa-isa silang nagsibitaw doon sa kaso? Well, your guess is as good as mine. At sino ang nag-finance dito sa paglipad nila SPO2 de los Reyes at ni Corazon de la Cruz sa Amerika at sa Canada? Well, again, your guess is as good as mine. But the fact of the matter is, in 1999, when the case was dismissed, inappoint na po si Panfilo Lacson bilang hepe ng Philippine National Police. At dito na po gumulong na muli ang storya ng karera ni Panfilo Lacson under kay Erap Estrada. At nagumpisa ang marami pang mga kontrobersiya at mga issue. At dito na nga po sumulpot ang issue ni Dacer at ni Corbito na pinaslang sa panahon na ito na nadawit din ang pangalan ni Panfilo Lacson at ni Michael Ray Aquino. Ang biglang pagsulpot ni Chavit Singson bilang testigo laban kay Erap Estrada na naging nagbunsod ng pagpo-file ng impeachment complaint laban sa kanya at ang makasaysayang EDSA 2. Lahat ng ito nagkaroon ng papel, partisipasyon, si Panfilo Lacson. Kaya tayong lahat, lagi tayong magbasid, lagi tayong mag-aral. Hindi lahat ng ating nakikita on its face value ay totoo. Kailangan saliksikin natin ito, pag-aralan natin ito, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. I invoke my right to remain silent and against self-incrimination. Ito ay mga kataga at depensa ang unang narinig natin sa kampo nila Panfilo Lacson. Ako, si Zubia at si Canson na noon ay under investigation sa Senado dahil dun sa nangyaring Kuratong Baleleng Massacre. Dahil sa invocation nila ng karapatan na ito ay hindi na nakapagtanong noon ang mga senador dahil wala na silang mga tanong na gustong sagutin. After so many questions, apparently parang yung investigation will come to a dead end. But this is where Senator Rocco would describe it. Poetic justice came in. Kasi nung panahon na yun, sa totoo lang, yung mga senador ay masyado nakapokus dito sa mga pulis. At halos nakalimutan na nila yung ibang mga witnesses. Now, because of the refusal then of Senator Lacson and his group ng mga officers to respond to any question, nalipat ang pagtatanong sa isang mga inimbitahan ng mga testigo. At ang isang testigo na yan ay ang head ng Forensics Division sa Camp Crame na nag-imbestiga at nag-examine ng katawan ng mga namatay. At dito sa ganyang testimonya, sinabi niya
na ang gunshot wounds o yung mga tama ng baril ng mga biktima o mga nasa loob o yung mga hinihinalang mga miyembro ng Kuratong Baleleng ay positive for tattooing. Ano po yung ibig sabihin nun? Yung tattooing po, yung ibig sabihin nito, yung pong entry ng bala ay mayroong mga gunpowder burns, parang may mga marka na itim. At dahil po nagkakaroon ng tattooing, ang ibig sabihin po nito, ang pagbaril dito sa mga biktima ay malapitan. At hindi po totoo ngayon yung claim ng kapulisan na nagkaroon ng shootout. Because kung shootout ito at malayuan, hindi pwedeng magkaroon ng tattooing ang tama ng mga biktima. Ang forensic evidence ngayon ay tumutugma doon sa testimonya ni SPO2 Eduardo de los Reyes at saka ni SPO2 Corazon de la Cruz na malapitan ang pagbaril dito sa mga tao na to. Ibig sabihin nito, ang opisyal na version na isinumite nila Panfilo Lacson noon ng PACC ay hindi tugma sa ebidensyang nakalap. At ito ang isa sa pinakamalaking damaging na ebidensya sa kanila. Kaya matapos ang ilang patawag ng hearing and before the Senate came to its adjournment, ay nailabas po noon ang committee report. Pero alam nyo ba, habang kami ay nag-iimbestiga dito sa kaso na ito, ay pinadalan ang aming opisina ng isang koronang itim. At pagpasok na lang ng aming mga staff, nakita, meron ng koronang itim doon sa pinto. Noong panahon na to, hindi pa po uso yung mga CCTV camera. At walang makapagsabi sa amin kung sino ang nagdala o naglagay ng koronang itim. Natakot ang aming mga staff, pero we were assured by Senator Roco that there is nothing to be afraid of. Ang sabi niya, kung yan ay mga totoong mamamatay tao, hindi na tayo wawarningan, hindi na tayo padadala ng koronang itim. Babarilin na lang tayo niyan. Pero sabi niya, huwag kayong matakot, wala tayong utang sa bayan. At yun ang pinanindigan ng lahat ng mga staff na naroon. Kahit si Senator Roco, hindi po yan nagba-bodyguard. Wala siyang bodyguard. Pero because of this incident, pinadalan siya ng Senado noon ng security detail. At isa lamang po yun. At madalas ay iniiwanan pa niya dahil hindi daw siya sanay nang meron siyang nakabuntot sa kanya lagi na bodyguard. Ito ay isa sa mga importanteng piraso ng ebidensya na ginamit noon ng Committee on Human Rights to come up with the Joint Committee Report na isinumite sa Senado for approval. At ang naging verdict po dito ng Senado is that these victims were shot in cold blood. Yun po ang titulo ng committee report. Tandang-tanda ko po ito, nung bago namin ito sinusulat, Senator Roco sat down with us at sinabi niya sa amin, after we have deliberated on the evidence, sabi niya, what do you think will be a good title for this? At siya na rin ang nagbigay ng titulo. Sabi niya, maganda ito. In cold blood. That's how they were shot. In cold blood. At yan ang paumpisa ng sumusunod na mga araw at gumulong yung aming pagsusulat ng pinal na desisyon. 4 na araw po kami na nakakulong sa aming mga opisina. At doon ay sinulat namin yung final version ng committee report base sa lahat ng ebidensya na nakalap namin. It was a long and tedious process, but on the day before the adjournment of the Senate, we were able to secure the signature of all the senators na miyembro ng committee. At kinabukasan, na headline na nga po ito, that the committee report is out, it is finally declared by the Senate that this case is not a shootout. It was a case of cold-blood murder. It was a rub-out. Ang tanong na lamang na kailangan sagutin sa mga susunod na mga episode ng ating vlog na ito at saka ng mga sumunod na mga pangyayari ng hearing at ng mga pag-under sa witness protection program ng mga witnesses. Anong dahilan at kailangang
patayin sila in such a way, sa ganitong klase ng pamamaraan. At yan, ang sasagot natin sa mga susunod pa na mga vlog natin, na sana ay sundan pa po ninyo. At sa sitwasyon natin sa Pilipinas sa kasalukuyan, patuloy po tayong magsipagsaliksik. Huwag niyo basta paniwalaan ang sinasabi ko. Some of them are available online. Yung iba nga lang mga bagay na personal ko na alam ay hindi naman po nahahayag doon sa mga mababasa nyo pa. Pero ang aking inihayag sa inyo, mga karagdagang kaalaman na lamang. Patuloy po tayong mag-aaral, alamin natin ang katotohanan, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Alam nyo ba, ni minsan hindi ko pa ibinoto si Ping Lacson. Anong dahilan? 2 words. Kuratong Baleleng. Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin ito. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng ating diskusyon tungkol dito sa issue na ito ng Kuratong Baleleng. Noon pong May 18, 1995, bumulaga po sa Pilipinas ang isang balita na nagkaroon di umano ng shootout sa flyover, pagbaba ng flyover dito sa Commonwealth Avenue, at 11 tao ang namatay. Ayon sa kapulisan, ito ay mga miyembro ng Kuratong Baleleng. Ako po ay bagong abogado pa lamang noon at kapipirma ko pa lamang sa Roll of Attorneys noong May 3, 1995. At pagkatapos ng 2 linggo, eto na, Kuratong Baleleng na. At ako'y bahagi na ng tanggapan ni Senator Rocco bilang isa sa kanyang mga abogado. Noon pong May 21, bigla pong sumulpot itong si SPO2 de los Reyes sa aming tanggapan. Pagkatapos po ng araw ng shootout, meron pong isang lumabas noon na artikulo sa dyaryo na pinasisinungalingan ang shootout at sinasabi na ang mga pinatay sa loob ng van ay mga nakaposas. At nagkaroon lamang po ng linaw itong storya na to nang lumabas na po si SPO2 de los Reyes noong May 21, 2025. At nung sumunod na mga 1 linggo, 5 araw lang, May 26, sumulpot pa uli ang isa pang testigo na si Corazon de la Cruz, na pinatotohanan niya ang lahat ng kwento ni SPO2 de los Reyes. Ang pagpunta po ni SPO2 de los Reyes sa aming tanggapan ay dahil sa kanyang takot na baka siya ang maging fall guy dito sa usapin na ito. Bakit niya sinabi yun? Ayon kay SPO2 de los Reyes, pagkatapos daw ng operasyon, ay ipinare-record sa kanya ang halagang 200,000 piso bilang mga ebidensya ng perang nakalap o na-recover mula sa Kuratong Baleleng. Pagkatapos noon ay pinabubura daw sa kanya yung mga serial number ng mga baril. Yan naman po lahat ay public record at bahagi ng Senate investigation. Bakit siya natatakot doon sa pera? Kasi alam niya na hindi lang 200,000 ang na-recover nila. Ayon sa kanya at kay Corazon de la Cruz, 2 van ang sakyan ng mga pera na umaabot sa mga 200 million pesos at meron pang mga dolyar na mga around 1.2 million dollars na nakulimbat din, na ninakaw din itong mga Kuratong Baleleng sa ilang buwan nilang pamayagpag dito sa Kamaynilaan sa pang-hold up ng mga bangko. At sa kanyang paglabas bilang testigo, inumpisahan sa Senado sa pamumuno ng Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senator Raul Rocco at ng komite ni Ernesto Maceda at saka ni Orly Mercado ang pag-iimbestiga. Dito na nga po ay gumulong na ang mga investigasyon. At sa daloy ng mga impormasyon doon sa investigasyon, lumalabas dito na yung 200 milyong piso na na-recover, pati yung 1.2 million dollars, ay is no longer accounted for. Hindi na nga po natagpuan kung saan napunta yung mga pera na yan. Para po sa akin, nung panahon na yon,
Wala akong simpatsya dito sa mga kuratong baleleng kasi napaka-violente nila. Ito yung mga tipo ng hold-upper na mamamaril muna, papatay muna bago mag-aanunsyo ng hold-up. At sunod-sunod po yung kanilang hold-up nila sa kamay nilaan. At wala kang mararamdaman na anumang lungkot sa kanilang kamatayan. Subalit, ang punto dito ay bakit kailangan i-set up pa na parang may shootout gayong nahuli naman na nila yung mga tao? Kung ang interest naman dito ay pera lang, o bakit din na lang sinalvage yung mga tao, binaon ng walang nakakaalam? Bakit kailangan may shootout pa? Sa mga pagtatanong doon sa Senado, lumabas na kapag pala may shootout, mayroong instant promotion ang mga involved doon sa operation. At bagamat mayroong supposed reward kina De Los Reyes ang kanilang promotion, mas masidhi yung kanyang takot na sila ay gawing fall guy dito sa sitwasyon na ito, at yung konsensya niya na mayroong 11 tao na pinatay noong araw na iyon ng walang kalaban-laban. Well, 8 sa kanila ay inaresto sa Superville Subdivision sa Parañaque. Ito yung talaga mga miyembro ng Kuratong Baleleng. 3 sa kanila ay hinuli sa hiwalay na operasyon at dinalan na lamang sa Camp Crame ayon sa testimonya ni Espiritu de los Reyes at saka ni Corazon de la Cruz. Si Corazon po ay isang lalaki. Iyon lang po ang kanyang pangalan. Pero matapos ang ilang oras sa pagkakadetine sa Camp Crame, sinakay nila sa van yung mga tao at nag-proceed sila papunta dito sa Commonwealth at doon na nga nangyari ang putukan. At ayon kay Espiritu de los Reyes, talagang nakaposas yung mga tao at sila ay pinagbabaril in close range at walang shootout na naganap. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng mga kasinungalingan na naganap doon sa Senado. At ikukwento ko pa sa inyo yung mga totoong nangyari doon sa investigasyon na yan sa Senado dito sa issue ng Kuratong Baleleng. Pero mayroong isang tao na ngayon ay hayag din at lutang na lutang dyan sa Senado na alam kung ano ang nangyari dito sa investigasyon ng Kuratong Baleleng sapagkat siya ang unang tumayong abogado ni SPO2 Eduardo de los Reyes. At yan ay si Kiko Pangilinan na ngayon ay umupo kasama ng mayorya, kasama ni Ping Lacson. Marami pong mga bagay pa tayong dapat malaman at ipapaalam ko sa inyo base sa aking personal na kaalaman sa kung ano ang nangyari dito sa Kuratong Baleleng at dito kay Ping Lacson. At ito yung mga dahilan kung bakit hindi ko siya kahit kailan iboboto bilang senador o anumang posisyon na kanyang tatakbuhin. Patuloy po tayong magmasid, mag-aral, at tayo po ay makialam sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.